Magandang araw po, Ma'am Angelica. Kami po ang Group 3 and ipapakita po namin sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng computer na nag-heating up. So, first step dyan is kailangan naka-off yung computer nyo kapag external parts yung i-troubleshoot nyo. So, i-turn shutdown lang muna natin. So, habang binubuksan na lang, sabihin ko muna yung dahilan or yung reasons kung bakit kailangan natin i-troubleshoot yung CPU natin. Kasi, unang-una, kailangan naman talagang nililinis yung CPU madalas para maiwasan na rin yung mga problems na pwede natin ma-encounter sa pagkakaroon ng maduming CPU. Una na doon yung kapag madami ng dust or alikabok yung part ng ating CPU, maaaring maapektuhan yung performance ng ating computer. Kunyari, naglaro ka, maaari kang mag-FPS at iba pang mga problems na pwedeng ma-encounter. So, yung unang step na ginawa ni Ben is tinanggal niya yung tempered glass ng system unit para pwede niyang tapatan ng electric fan kapag nag-overheat yung computer. Pwede yun para tuloy-tuloy yung airflow ng computer, para meron siyang exhaust and meron siyang intake na fans para good si airflow. Ang post na? Hindi. Naka-play pa lang. Naka-play pa rin. So, nakita niyo, binabrush na ni Ben yung mga necessary parts na kailangan para sa pagto-troubleshoot ng external sa CPU. So, brushin niyo lang lahat ng makita ng dust as much as possible. Lahat ng dust na makita mo ay matanggal para mas maganda yung airflow natin. So, napakalaking tulong nun na pag binabrush mo yung mga na-stock na alikabok sa fans, kasi pwedeng mapabagal nung dust yung ikot nung fans and pwedeng bumara yun sa yung mga dust na yun, pwedeng bumara sa heatsink ng computer kasi yung heatsink siya nga yung nagtatanggal ng heat sa computer. So, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano magpalit ng thermal paste kasi wala akong pamalit ng thermal paste dito. And meron akong papakita sa inyo clip and kung paano magpalit ng thermal paste. And yung tulong nun is na mas napapatanggal ng thermal paste yung init sa mismong CPU kasi yung CPU is nagkakos ng heating sa mismong system unit. So, babae naman. So, ayun lang naman po. So, meron pang part si Christian dito na additional. Sa software naman yon and ipapakita niya sa inyo sa next clip. So, first thing to do is click the settings and ayan, type lang natin dyan yung power and click the related settings, additional power settings, and the next one is create power plan and make sure na naka-high performance, and yan, pwede na nating i-rename yan, depende na lang sa atin. Limiting CPU and next is change plan and advanced settings, advanced power settings, and click lang natin dyan yung PCI Express link and ano lang natin, moderate power settings. Next naman is yung
minimum processor. Dapat dyan is naka 80%. Yan, naka 80% dapat siya. And this next naman is yun, naka 90% naman. Yan. And okay lang natin. So, yung limiting CPU, ito yung nagpapababa ng temperature kapag naglalaro.